Word problem number 73. A certain mixture of flour and sugar consists of 12.5 kilograms of flour and 2.5 kilograms sugar. What percent of the mixture by mass is sugar? So ang choices, 16 and 2/3, 33 and 1/3, 83 and 1/3, and 500%. Okay, so number 73 na pala tayo. Kung gusto nyong mapanood simula number 1 ay nasa description po. Nasa Facebook at YouTube, nasa description yung link ng playlist para masimulan nyo sa number 1. Okay, so try nyo munang sagutan. I-post nyo muna, try sagutan. Okay? So bago tayo mag-start, invite ko lang kayo sa aking Civil Service Exam Review para sa Math and Logic via Zoom, 50 pesos only. 10 sessions po yan, so lumalabas na 5 pesos per session. So saan ka pa, napakasulit po niyan. 5 pesos per session. Okay, so let's start. Sagutan na natin ito. So hinahanap, what percent of the mixture by mass is sugar? So kapag ganitong percent ang hinahanap, percent ng mixture, ibig sabihin yan yung total, is sugar. So magiging formula natin dito, ang percentage ng sugar ay equal sa amount ng sugar over total. Okay? So basta ganyang mayroong mga percent ang hinahanap, i-divide lang palagi natin yan sa total. Okay? So ano ba ang given natin? So compute muna natin yung given, ang sugar ay 2.5 kilograms. Tapos yung flour, 12.5 kilograms yung flour. Okay, 12.5. Kukunin lang natin yung total. 12.5 kilograms yung flour. So i-total lang natin yan. So therefore, the total is equal to 2.5 plus 12.5. So that is equal to 15 kilograms. So to get the percent of sugar, so just divide. So we have 2.5 ang sugar natin divided by total na 15 kilograms. So mga choices natin, puro mga fraction. So pwede nating masolve kasi ito gamit ng decimal or pwede rin fraction. So isolve na lang natin parehas. Pero obvious naman ito, i-divide lang natin manually. Yung mga first number kasi natin magkakaiba eh, no? So we have 16, 33, 83, 500. So divide lang natin, tapos huwag na nating patagalin yan. 2.5 divided by 15. Yung first digit lang ang kailangan natin, tapos mag-stop na kayo para makasave ng oras. So 2.5 divided by 15, so pwede no, 25. So dapat lang natin dito yung decimal point. 25 divided by 15, we have 1. So lagyan natin ng 0 sa harap. So 1 times 15, we have 15. Subtract natin, we have 10. At pwede na tayong mag-stop dahil meron na tayong 1 sa first digit natin, 1. So therefore, letter A na ito. Huwag nyo nang pahirapan na sarili nyo. Stop na kayo. 16 and 2/3 na ang sagot. Kasi yung mga ibang digit natin, 3, 8, tsaka 5. Okay? So kaya stop na. Nakasave kayo ng ilang segundo dyan. Okay, so pakita na lang natin pag dinaretso natin. So dagdag tayo ng 2 0. Bring down tayo ng isang 0, 100 divided by 15. That is 6. 6 times 15, that is 90. Subtract, so we have 10. Bring down ng 0 at paulit-ulit na pala ito dahil 100 ulit ang kakalabasan. So paulit-ulit na 6 yan kapag kinonvert natin sa percent yan ay equal yan sa 16.67 pag naka-round off percent at sa mixed number that is 16 and 2/3%. Okay? Kung gusto niyo namang mapalabas itong 16 and 2/3% kasi yung decimal natin dito puro 6666 talaga ang lalabas. Kung gusto niyo mapalabas yung 16 and 2/3%, so i-share ko na rin ang solution, gawin natin itong fraction. So yung 2.5, i-convert natin sa fraction, ang 0.5 that is 2 and 1/2. Okay? Divided by 15. So ngayon, itong 2 and 1/2, i-convert natin sa improper fraction. So i-multiply lang natin ito. 2 times 2, we have 4. Yung 4 ay i-add natin sa numerator, 4 plus 1. So we have 5 over 2 divided by 15. And then complex fraction. So lagyan natin ng over 1 dito. Ano yung rule natin sa complex fraction? Pag nagdi-divide tayo ng fraction, so magiging 5 over 2. Division itong mahabang bar sa gitna, and then gawin nating reciprocal. Gawing times tapos reciprocal ng 15 over 1. We have 1 over 15. So therefore, we have 5 times 1 is 5, and then 2 times 15, that is equal to 30. Or pwede palang makancel na lang para mas madali. 5 at 15, i-divide para sa 5, magiging 1. 15 divided by 5 ay 3. Tsaka natin i-multiply, 1 times 1 is 1. 2 times 3 is 6. So ngayon, paano natin i-convert na sa percent ito? Kapag sinabing percent,
i-convert natin sa percent ang 1/6, gagawin dapat nating 100 ang denominator. Okay? So isolve lang natin itong x dito, yun na yung magiging percent natin. Kasi sabi percent means divided by 100. So isolve lang natin itong x. Makukuha na natin yung percent natin. Okay, so solve for x. So we have cross multiply natin ito or multiply both sides by 100. We have 100 over 6. And then, i-divide lang natin yan. 100 divided by 6, manually lang. So we have 10 divided by 6. We have 10 divided by 6 is 1. 1 times 6, we have 6. Subtract, we have 4. Bring down 0. 40 divided by 6. That is equal to 6. So 6 times 6, we have 36. At paulit-ulit na ito, remainder 4. So kung remainder 4, so we have, ang magiging sagot na natin dito in fraction ay 16 and then the remainder 4 over the divisor 6. So lowest term divide both by 2, that is 16 and 2/3. Okay, ayun, napalabas na natin yung eksaktong may fraction 16 and 2/3%. Pero wag nyo nang gawin yan, pwedeng mag-decimal na lang tayo kasi magkakaiba nga. So pwedeng yung kaninang ginawa ko, nakakuha na ako ng 1, stop na ako dahil yun lang naman ang may 1 sa harapan sa mga choices natin. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron po kayong math question ay i-comment nyo lang or i-PM nyo ako sa Messenger, RJ Enseñado. So kita-kita po tayo sa mga susunod pang word problem reviewer para sa civil service exam. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.